Mike Defensor. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Magandang hapon po. Congressman, dating Congressman Mike, naniniwala po kami sa inyo. No need mo nang isabihin yan kasi ang taong bayan ay alam lahat yan. Sa inyong lahat, nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag. O kasi businessman rin itong si Mike Defensor. Na Kitang-kita mo naman how confident Mike Defensor na wala siyang kasalanan. No? Kayo na, humusga taong bayan sa kanyang body language and facial expression kung siya ba po yung nagsisinungaling. itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandiyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lahat and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Correct. Itong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman dito ho sa human trafficking. Ang basic na sinasabi nila dahil kami, ang may-ari nitong establishment na ito ay involved na daw po kami sa ganoong Yan ang hindi natin alam kung yung KTV na yan ay sa kanila ba yan o baka yung KTV na yan ay nagre-renta lang sa kanilang building. Yan ang dapat nating alamin. Human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La. Duda ako this is just my own opinion. Wala silang pakialam kung matatalo sila dito sa ifa-file na kaso nila kay Mike Defensor. Kasi kapag makasuhan siya, kahit hindi naman totoo, non-bailable kasi yan. Kapag non-bailable, makukulong kahit mananalo pa siya sa kaso. Di ba? Ganyan sila kagarapal itong NBI na si Matibag. Hindi natin nila lahat si Matibag lang. Dito sa may Shangri-La EDSA, maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World, dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nag-imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador. Correct. Ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami, ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi nilang struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po to ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Vico Soto. Kaya ito po, yan ang unahin nyo, NBI Matibag. Bago kayo magngak-ngak sa social media kung ano-anong reklamo ninyo, alamin nyo muna. Mag-research muna kayo. Unahin yung puntahan yung mayor dyan sa Pasig ba yan, yung binanggit niya? Unahin nyo dyan. Alamin nyo bakit inapprove yan. Di ba? Meaning, kung inapprove yan, malinis yan. Di ba? Booking kayo dyan sa mga kalokohan nyo. kung sinasabi lang mga kalokohan na kung ano-anong iniba daw ang building permit. Hindi, walang kalokohan si Mike. Ang may kalokohan dyan, Matibag. That's my opinion, Kalokohan pamimintang Plan o ang building plan, sorry, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga babayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ayan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon, ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trillion ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo, hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno. Correct. At alamin ninyo talaga kung anong katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Correct. Respetado po tayo, huwag po tayong paggagamit
dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita. Yung nag-iingay na yung mga gustong tumulong sa kung sino man ang nagnakaw ng flood control, yun pa ang kanilang kakasuhan. Anong klaseng gobyerno ito? Laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon, laya, protektado. Correct. Pati nga yung mga freeze order Sobrang nakakahiya ang gobyernong Marcos, no? Grabe. nila, wala na. Nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Correct. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Ayan, so kami po ay mas naniniwala, taong bayan ay mas naniniwala kay Mike Defensor compared dito kay NBI Matibag. Okay? So, yan, clear. Very clear yung sinabi ni Mike Defensor at kitang-kita mo naman nagsasabi siya ng totoo. Ito po yung sinasabi ko na itong si Ramon Tulfo. Ito siya, itong matandang ito, mayabang itong matanda na ito. Mayabang siya. To the point na isa lang ang katapat nitong matandang ito Si Claudine Barito. Kasi sinabi kasi ni VP Sara. Ano bang sinabi ni VP Sara? Sabi niya dito, si VP Sara nagsabi nito this tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying the threats before lives are lost. Nasabi po ito ni VP Sara sa nangyari po doon sa Tacloban National High School noong may nangyari pong insidente doon sa mga estudyante. Okay? Biniblame po ni VP Sara kasi may failure ang gobyerno. Okay? Kasi ang gobyernong Marcos binabaliwala ang intelligence gathering. Okay? Sa mga importante kasi itong intelligence gathering para ma-identify natin kung sino-sino itong mga kagaya nung nangyari dito sa mga bata. No? Importante 'yan. Ganyan po. Yung mga confidential funds na yan, dito yan ginagamit. Okay? So my point si VP Sara, kulang po ang gobyernong Marcos ng mga ganito. Pero tingnan nyo, totoo ba? Kasali ba? Totoo ba? Nagtatanong lang tayo totoo ba na itong si Ramon Tulfo? Di umano Sabi ng mga 18 ex-Marines, di umano. Kasali daw, di umano itong si Ramon Tulfo na tumatanggap ng maleta. Di umano Kaya, parang atakdog na rin ito ni Bongbong Marcos. Sabi ito yung binabanata ni Ramon Tulfo si VP Sara. Napakabobo naman nitong si VP Sara. Bobo raw si VP Sara. O baka ikaw yung bobo. Kasi nabugbog ka ni Claudine Barreto. Ang lakas ng tama doon, dito. Sa sobrang tapang niya, babae lang palang katapat. Sabi ni Ramon Tulfo, anong kinalaman ng intelligence gathering sa krimen na naganap sa isang paaralan? Diyan mo talaga, ikaw yung bobo. Maging mayor ka muna, Ramon Tulfo. Maging vice president ka muna bago mo sabihin. Wala kang alam. Ramon Tulfo, wala kang alam. Ang kakapal ng mukha mo, nasabihin yan kay VP Sara, ang layo-layo mo sa experience ng isang ilang terminong naging mayor sa Davao at naging presidente ng Pilipinas. Meron kasing alam si VP Sara na hindi mo alam. Kaya ikaw matanda ka, magpahinga ka na. Huwag ka nang sumali dito sa usaping politiko o mangangantsaw ka. Hindi ka nakakatulong sa bansang ito. Okay? Nagpapagulo ka lang. Ito yung si Ramon Tulfo ang isa sa mga nagpapatunay na isa sa mga nagdi-divide sa atin sa bansa. Kung wala kang maitutulong sa problemang yan, patungkol dyan sa mga bata na gumagawa ng krimen, tumahimik ka. Okay? Buti nga may isang VP Sara na tinuturuan itong administrasyong Marcos kung papaano. Pero ikaw, atake ka lang ng atake. Di ba? Matanda ka na pero bobo ka pa rin. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Yun lang. Kasi ito pa. Ang isang bobo niyang kapatid. Tingnan nyo gaano kawalang prinsipyo itong kanyang kapatid. Pakinggan ninyo. Anong silbi ng batas na yan? Paano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor na edad na 15, 15 anyos ka, diba? Marami ka nang alam. Nasa 13 kasi first year, 14 second year, 15 third year. Third year high school na ang 15. Marami ng kalukuhan ang 15 years old, Senador. Ewan ko ba? Ito yung dati niyang sinabi patungkol po ito sa batas ni Kiko Pangilinan na sobrang palag na palag siya. Pero pinagkakataka ko rin kasi,
Bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandabukal din ng mga pulpul ng mga senador. Di ba? Kung makabanat siya kay Kiko Pangilinan, wagas. Wagas na wagas. Ang tapang-tapang. Akala mo sobrang tapang, ha? Oh, tingnan nyo. Diyos ko po. Guys ko lamang pong Ngayon na magkaalyado na sila ni Kiko Pangilinan, ganito na siya katuta ng administrasyon. Oh, patunayan ko sa iyo. Ito yung example ng isang tuta na senador. Noon, galit na galit, may prinsipyo. Ngayon, natuta na siya ng administrasyon, ito na yung sinabi niya. sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility. Hindi na raw dapat babaan. Pero noon, kung makabatikos, grabe, wagas. Bilang miyembro po ng United Nations. Di ba? Yan ang sinabi ko. Ito yung mga tao, kagaya ni Erwin Tulfo, Anong na walang paninindigan, walang prinsipyo. Itong pagiging, anong tawag yun, radio commentator ba siya noon? Pakitang tao. Nung sinabi niya ito, pakitang tao. Ngayon na senador na siya, kampi na siya sa administrasyon, at alam niyo naman, ang dilawan at ang administrasyon, sanib puwersa na, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kasi mas inuuna niya yung kaalyado nila ngayon. Biglang ang kanyang prinsipyo nabura, na parang nawala, na parang bula. Erwin Tulfo, grabe, no? Saludo po sa inyo ang mga bobo. Ay nako. Pasensya ka na, Erwin Tulfo, ha, kasi sobrang sablay mo dito eh. Kahit anong anggulo natin tingnan, talagang nag 360 degrees ka dito. 360 degrees. Ay nako, ganyan na. Pagdating ng panahon ng 2028, huwag nyo nang iboto itong mga bobo na ito. Tatakbo pang presidente yung kapatid. Wak! Ay nako. Ay, ito. Panoorin natin, ha, itong isang proyekto ng administrasyong Marcos. Ito po yung nangyari po sa isang proyekto sa Bohol. Okay? Na tinurn over raw ito ni BBM. Pero ito yung reality. Yung mga ka-farmers, kita ninyo agi sakop sa turnover ni Bongbong Marcos gahapon dito sa Mabini kaya. Sabi niya, ito raw yung tina-turn over ni BBM dyan sa Mabini Kayakay Bohol. Yan, pinakita niya, ha. Mana ilang gi turnover gahapon. Ito yung tinurn over ni BBM. Bisag pa panhuman. Tingnan nyo, ha. Gaano ka pulido o gaano kaganda ang proyekto ni BBM. Tingnan nyo. Bisag ultimo bakit ani mo dasmag. Pusa do tanaw. Tanaw. Mana kalig-on nang lang gibuhat gahapon. Agi turnover nila kay mo paldo na pod. Malit. Patama ka dyan, boy. Paldo sila. Paldo. Ano ba yan? Dumaan ba yan sa standard na paghalo ng semento? Parang sabi niya, kahit banggaan niya ng palaka, basag. Tanapod. Tanaw, di ba? Ingon pa kamong mayor, nahuman ako na, nahuman ba tayo, Daghan pa ni kado, dapat ari dapit Bohol yan, ha. Sa kamot misag dasmagan na nagbaki, di kay pito-pito. Kahit raw, banggain ng yung palaka, basag. Awa din na yung maayog trabaho. Dapat ari, dapat ni kagaguba. Dasmagan na ning say mo dasmagan na ning kanang sus na. Man ning turnover pa nahuman. Grabe. Daghan. Cut out dai sa among mayor. Nga nahuman na wa. Panahuman eh. Yuman naman ito kay Romualdo. Shout out ninyo mga kontraktor. Da pa. Sa kamot na rin mo mga dugmok na. Sus. Tanawa ko sa kalig-on lagi pang buhat, Ay, nako. Tanawa. Trabaho ni Stia. Grabe naman yan. Turnover gapon ni Bongbong. Dito sa Mabini Kayakay. Ni tanawa. Tanawa ko sa kalig-on, di ba? Ingon pa mong mayor nga nahuman ako ng pangayo. Naman yung taon, magi-anik tubig di ba din mga dugmok, ha? So, kamuto na gani, madudugmok na. Okay sa may kontraktor na ni, chat out ko. Taro nga yung taon po din do. Kaya nga uga na namong basak, tanawa. Magi-anik tubig di din mga dugmok, So, mo rin pumunita, no? Yan. Tanawa sa kalig-on, yung trabaho sa niya. Chat out din do. Apaldo mo, kay turnover ng hapon, sa panahuman. Grabe. Okay. Tabunan na lang tayo, pero So, yun po, yun po ang nangyari. Ebidensya yun, video talaga yun na nagpapatunay na wala talagang pagmamahal sa taong bayan itong mga buwayan na ito. Ito, ginagawa nila yun. Millions yun, millions yun yung proyekto na yun. Abot siguro ng billion. Hindi natin alam kung magkanong budget doon.
Pero isang bagyo lang yun, ubos yun lahat. Sure ako doon. Sabi pa nga niya, kahit palaka pang bumangga doon, basag, di ba? Ganyan. Yan sila. Ganyan